Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading para po sa inyong October 2025. So Libra, happy Libra season. Happy birthday po sa lahat ng mag-celebrate today and while watching this vlog po, kung ano pong araw at oras kayo manonood nito, happy birthday po. Hopefully po magkaroon kayo ng magandang celebration with your family and friends and wish ko matupad yung wish mo, okay? So kunin nyo lang po Libra yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Libra yun kaya relax ka lang. Use your intuition para makuha nyo po yung akmang destined for you na messages mula sa yung spirit guides, okay? So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, alam ko nasa party mode kayo this month dahil sa inyong birthday. And thank you for giving me the support also for this channel para sa ating free reading every time. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, ano naghihintay po sa inyo para sa buong Oktubre? You have inhale and exhale at the center of your reading. Eight of Pentacles. Wow, beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the King of Cups. Wow. In the area of what's affecting in current energy, you have the Five of Cups. Uy, beautiful to. Maganda. In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have the Six of Pentacles. Yes. Napakaganda. Kayang-kaya mo tong gawin. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Beautiful. Queen, dalawang queen tayo dito. So mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your divine messages, you have the Six of Swords. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng Nobyembre, eto yan, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background, meron kang Ten of Swords. Ano ibig sabihin nito? Ten of Swords, sabi nito, dulo na to. Rurok ka to ng pain. May mga bagay daw na kailangan mo mag-move on, bitawan, iwanan. Kung alam mo mabigat na, panahon na para mag-move on. Isa rin tong indikasyon na babangon ka na. Okay? Kung ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, last 6 months, parang sobrang bigat, sobrang sakit, sobrang lugmok, dito makakaasa ka, blessing in disguise. Merong magpapabangon sa'yo na bagong bagay, bagong pagkakataon, bagong mangyayari. Especially po, this month, meron kang new opportunities. Okay? Ang new moon, magkakaroon po tayo ng new moon on October 21. Ano ibig sabihin yan para sa inyo, Libra? It gives you a chance for new job opportunities or new projects. Okay? So, para magbibigay sa iyo to ng green light, parang go signal ba para sa mga career advancement mo. Kaya kung feeling mo ngayon parang nakatenga ka lang dyan, walang nangyayari, stagnant na, makakaasa ka, may green light and go signal this time for a new thing. Kaya bangon, maratili ang pag-asa kasi meron. Sabi nga ni Carlo Aquino sa kanyang pelikula. Okay? At the center in your core energy, you have the Eight of Pentacles. Eight of Pentacles all about you, the things na pinagkatrabahuhan mo. Halimbawa, trabaho, negosyo, project, or career path, talagang busy ka. And this month, kitang-kita ko parang marirecognize ka. Parang kikilalanin ka, halimbawa, may aumento sa sahod, o example, may promotion, o kaya ikaw yung biglang ginawang leader, kapag naging successful ka sa leadership role na yan, biglang boom, aangat na yung pwesto mo, parang ganyan. So, nakita ko yung pagkilala para sa inyo. Some of you, nakita ko parang mag-undergo ng training or seminar para pataasin yung title mo. Parang some of you magbabalik aral. Nakita ko parang masteral or doctoral or certificate. Parang ganon. So, parang gusto mo umangat yung level ng iyong career. Kaya ginagawa mo ito. Huwag ka mag-alala, may mga career growth ka this time. So, don't worry. Especially paglagpas mo ng new moon on this October. Nakita ko rin dito na sabi ng iyong spirit guides to really cultivate the time with the work. Okay? Sabi rito, magaling ka naman eh. Pero para at some point, at some time, parang lagi mong kina-question, tama ba yung ginawa ko? Balikan ko ba? Ulitin ko ba? Parang sometimes double check mo kahit okay naman na. So, nakita ko rito, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Kung sino naman ang kauna-unahang cheerleader ng buhay mo, ikaw yon. Okay? Kung sino naman ang dapat maging number one supporter mo, ikaw dapat. So ngayon, be confident. Especially po when it comes to
challenges pagdating po sa trabaho o sa issue sa pamilya, you need to be confident and have a courageous heart para harapin. Kasi po yung ating araw ipapasok sa sign ni Scorpio on on October 22. So ano ibig sabihin yan? May mga challenges. So kailangan mo ng tapang at saka tiwala sa sarili para labanan yan at lagpasan. Kaya kung ngayon, sinasabi sa iyo ng spirit guides mo, kung pinapalakas mo ang pundasyon ng iyong trabaho, ng iyong karera, ng iyong mga ginagawa, nakita ko parang may kinukompleto kang dokumento, may kinukompleto kang credentials or certificate, importante yan para hindi ka matitibag sa iyong galaw, okay? Para hindi matitibag yung binibuild. Nakita ko rin dito na kung kailangan mo na Libra ng magtanong ba? I don't know why. Narinig ko parang kailangan mo na magtanong kung ready ka na ba for promotion o kung na-meet mo na ba yung standard. Parang ganon. Parang you need to see if yung enough na ba yun na puno mo para mag-gain yung bagong antas. Parang ganon. Okay? The Eight of Pentacles. The Empress card. Yeah, it's all about what you're creating. It's all about you. What makes you happy, what makes you unique, what makes you bountiful. Nakita ko rito na work smart and not work hard. Very, very different. Parang sabi nito, kailangan talino ang gamitin mo para makuha mo yung pinaghihirapan mo. I don't know why. Siguro mapapansin mo yan sa mga katrabaho mo o sa mga boss mo. Hindi naman sila gano'n nagpapagod, pero bakit nakukuha nila yung tagumpay na meron sila? So, they work smart. May ginagawa sila kakaibang paraan para makuha pa rin nila yung same outcome na naiisip nila. Pero hindi nila kailangan pahirapan ang sarili nila. Ang lesson dito, there are lighter ways. May mga magagaan na paraan para ma-achieve mo yung gusto mo na hindi ka gano'n nahihirapan. Tingnan mo sa Empress card, she's beautiful, pristine, niyanamnam niya yung kagandahan ng paligid niya kasi alam niya tutubo para sa kanya. So, narinig ko din yung mensahe na relax ka lang. Just do your best, do your work, everything will go on in your favor. Kung ano man po yung kinecreate mo, binubuo mo, huwag ka mag-alala, makikreate yan. Tapatan mo lang talaga ng confidence at saka ng courage at tapang. Because nasa iyo na innate na Parang talent mo na talaga yung skills mo na yan Walang kahit sino man feeling ko ang makakatapat sa kaya mo Parang feeling ko alam din niya na mga katrabaho mo na marunong ka, magaling ka, kaya ka laging kasama Kasi may makakontribute ka. Kaya ngayon relax ka lang. And more time for yourself. Nakita ko, more time for yourself. So balansehin mo daw ang iyong productivity and well-being. Parehong cards na nagsasabi sa'yo. Paratilihing okay ang sariling, maligo ka, mag-shopping ka, lumabas ka, kumain ka sa labas, mag-enjoy ka ng buhay mo. Pag okay ka, okay ang trabaho. Kita ko yan. So, kung marami kang stress, kung kulang ka sa tulog, kung puro ka anxiety, baka maapektuhan ng trabaho, ha? Kaya kailangan balanse. Libra ka pa man din. So, make sure na balance ang lahat, Libra, okay? Kung work hard, kung work in the day, play hard naman, no? So, kaya kailangan talaga sabi ko sa inyo, work smart. Kasi kung nag-work smart ka, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Kayang-kaya mo yan. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles all about you thinking about your income, yung resources. Sana ako makakabayad ng ganito, sana ako makakadukot ng pambayad ng gantong bills, meron ka sigurong hinuhulugan o meron kang inaalagaan na property na kailangan mabuo na yung bayad nito para mapasa akin na. Parang ganyan. So, very, very focused ka pagdating sa iyong kaperahan. Huwag po kayo mag-alala dahil po ngayong buwan na ito, financial gains is expected. Okay? Because yung mga plano mo, mabubuo na about something, pero kayo po ay pinapaalalahanan na maging maingat pagdating po sa mga malalaking desisyon. Halimbawa, buying of this new house o kaya selling of this property. Yung mga malalaking desisyon, pag-isipan mo ng mabuti bago mo aksyonan para hindi masayang, okay? O para hindi ka magkamali. Pero nakita ko talaga dito, may mga plano kang mabubuo na. No? Pagdating po sa inyong finances. Kaya relax lang ha. Kung meron kang halimbawa binubuong plano pagdating sa iyong negosyo o galawan pagdating sa iyong trabaho o may project ka na iniisip mo, ay baka gumana to this time. So, planuhin mo lang. Cultivate that plan. Himay-himayin mo para pag buong-buo na sa kumilos. Pero huwag kang magkakaroon ng impulsive decision ha. Ingat-ingat. Kailangan balansehin talaga. Siguro paulit-ulit ko sasabihin dito yung balanse. Kasi lumalabas din siya with the King of Cups. Balance, balance, balance is what you need. Okay? Kasi napaka-busy mo. Marami kang gagawin this time, especially sa pagbangon mo mula sa pagkalugmok. Marami kang pinagdaanan nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo na mahirap.
At ngayon ka palang ulit nagsisimulang bumangon. Kaya kung ano man yung inaalagaan mo, relax lang. Huwag mo madaliin, huwag mo i-rush. Alam ko, nangangati ka na madaliin yung proseso, makuha agad yung outcome, pero baka pag nagmadali ka, masayang o magkamali. Kaya ngayon, naiintindihan ko yung psyche mo na kailangan mo talaga makuha to feel validated, to feel na hindi mawawala, to feel na nandyan, may assurance. Pero sa pagmamadali mo nga, baka mamaya ay may makaligtaan ka. With the Queen of Pentacles here, narinig ko hindi ka man mawawalan. No? Nandiyan ang resources, nandiyan ang kailangan mo. Kailangan lang talaga bukas ang mata. So ngayon maging resourceful, maging maparaan. Okay? Queen of Pentacles, the Moon card, yes. Naghahanap ka talaga. You're watching, finding, and sometimes may kaba, may alinlangan. Sabi mo, paano ko ba to mabibili? Paano ko ba to mababayaran? Paano ko ba to masustentuhan? 3 na yung anak ko sa college. Paano to? So, naghahanap ka ng paraan. And medyo ngayon malabo, no? Narinig ko, work on the things na kaya mo. Halimbawa, sa isip mo, kaya ko ba magbenta halimbawa ng lasagna every week? So, uso naman ngayon, di ba, yung mga online selling ng mga pagkain. So, sabi mo, makakatulong kaya sa akin yun. So, naghahanap ka ng mga options. At maganda yan para masolusyonan yung mga uncertainty when it comes to your money. Nakita ko rito, ask other people. Kapatid mo, magulang mo, baka makatulong sila para luminaw sa'yo yung kasagutan pagdating sa yung kaperahan. Pero huwag ka mag-alala nga, sabi ko nga, merong mga paggaan ng pera mo moving forward. Kaya kung maiisip mo kung ano itong mga kulang, malalaman mo yung sagot sa mga hinahanap mo, madali na yung pagpasok ng pera. In the area of what you need, you have the King of Cups. Kalma lang, okay? Kalmahan mo lang. Narinig ko dito, huwag mong hayaan yung emosyon mo ay makaapekto sa iyong ginagawa. Mairita ka, magalit ka, mainis ka, maguluhan ka, bigla-bigla kang sisigaw, o kaya matrigger ka pag merong sinabi sa'yo pero hindi mo naman talaga confirmed, narinig mo lang, bigla kang sumabog, bigla ka nanugod. So sabi ng spirits mo, be emotionally matured. Huwag mong hayaan na yung emosyon mo ang gumalaw para sa'yo. Laging isip. Kung ano ang gulo ng paligid, dapat paratilihin mong tahimik ang puso mo. Huwag kang papaapekto. Halimbawa, nakakabasa ka kaagad ng mga bad news online. Pagbukas mo ng Facebook mo, pagbukas mo ng Instagram mo, puro maling balita o mga masamang nag-viral. Make sure na huwag kang papatol. Always protect your peace, protect your heart, and protect your mind. Nakakasira ng mood kasi yan. At nakakasira din diskarte. Baka mamaya sa negosyo mo, bigla mo mabulyawan o masungitan yung customer, magalit yung customer, mag-eskandalo, maapektuhan ka pa. So, ikaw mismo kailangan payapain mong puso mo. Okay? Paalala sa iyo ngayong buwan na ito. Marami kang aasikasuhin, kaya kalma. King of Cups, Emperor card, yes. Emperor card, siya yung taong wais. Pipiliin niya yung mga laban niya. Pipiliin niya kung ano yung mga bagay na kapatol-patol, kung ano yung mga bagay na ibibig deal niya, at kung ano yung mga bagay na hindi. Kapag kaya mo na i-let go mo na. Huwag mo nang patulan. Very, very brave. Matapang yung mga taong umaatras sa gulo. Matapang yung mga taong alam niya kung kailan siya magkasalita at kung alam niya kung kailan siya magbibigay ng opinion. Hindi lahat ng bagay ay dapat patulan. Kung makakaharang ito sa kapayapaan mo, bitawan mo na. Wais ka dapat with the Emperor card. Hindi ka parang diktador na kung anong gusto ko. Kahit marami ng kaaway, gusto mo pa rin. So, parang sabi dito, learn to be sensitive and makipag-compromise ka sa ibang tao para maging fair. Yung emosyon mo, yung puso mo, pakiramdaman mo. Napaka-nipis daw ng intuition mo this time. Ibig sabihin, parang madali mo maramdaman yung naramdaman ng ibang tao, kaya bantayan mo yung sasabihin mo. Halimbawa, today, may co-worker, katahimik siya, ay para may problema si friend, wag ko na lang siyang gambalain this time. Hayaan ko na lang muna siya. O wag muna, halimbawa, meron kang kaibigan sa trabaho na ilang beses na siyang nawala ng baby, halimbawa. So ikaw, halimbawa, buntis ka, wag ka na muna magkwento sa kanya tungkol sa baby kasi baka sensitive yung issue na yun sa kanya. Parang ganun. Ganun yung example. So, piliin mo yung mga sasabihin mo to make sure na hindi ka magkaroon ng komplikasyon with someone. Hindi mo naman minimin, pero dahil nga naging taklesa ka o naging reckless ka, baka magkaroon ng conflict kahit wala naman in the first place. So, with the Emperor card, dapat bantay sarado ka sa opinion mo, sasabihin mo, maging diplomatic, kumbaga. At maging
maging aware sa bawat kilos, okay? Example lang yung mga sinabi ko kanina, hindi ko sinabing may kaibigan kayong ganun. Para lang maintindihan mo kung ano yung pinapatungkulan ko dito. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. Five of Cups, sinasabi dito na ready ka ng talikuran yung mga bagay na hindi gumagana. Narinig ko dito when it comes to your work, kung ano man yung nasabi before, kung ano man yung pinanggalingan mo na mapanakit, na nagdulot ng pagkabagsak, nagdulot ng heartache, heartbreak, kalimutan mo na siya. Okay? Ang sabi rin dito, learn to forgive yourself for what happened. Alam ko marami kang regrets. Marami kang mga, sana ganito ginawa ko, sana ganun sinabi ko, sana hindi ako nandito ngayon. Alam ko marami kang ganyan. And sometimes, nire-replay mo pa sa isip mo, paulit, ulit, 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 kung ano dapat yung nangyari. No? Para na siyang pelikula sa isip mo na hindi mo ma-let go. Panahon na para bumangon ka. Magsisimula yan sa pagpapatawad mo sa sarili mo. Kung hindi mo pa kayang patawarin ng ibang tao, ikaw muna patawarin mo sarili mo sa naging contribution mo sa nangyari. Kung nagkulang ka man, may nasabi kang hindi maganda, okay na yun. Sabi mo, okay na yun. Past na yun, natuto na ako dun. So ngayon, piliin mo ngayon ang sarili mo with the Empress card. Love yourself. Embrace yourself. Your flaws, your mistakes, kakulangan mo, yakapin mo ang sarili mo. Okay? Para yung kagalingan mo, magamit mo siya at ma-elevate mo this time. You are now leaving something behind. Okay? Lumalago ka na, umaandar ka na, umaabante ka na, huwag mo nang tigilan yan. Okay? Kung ano man yung past, ikandado mo na yan. Ikadena mo pa, lagyan mo ang padlock, ilibing mo na sa limot. Because that will not help you in the long run. Kung ano yung lesson na lang na natutunan mo doon, yun na lang ang kunin mo patungo sa bagong buhay. Okay? Some of you, para nagkaroon ng conflict with a friend, conflict with the loved ones, iwasan mo yan this time. Especially po, pagpasok po ni Venus, mag-oppose siya with Saturn on October 11. Baka may mga conflict pa, learn to move on na lamang at pahalagahan mo yung relasyon mo na meron ka, especially with your friends, with your loved ones. Pero, papasok po sa Neptune this month in your sign, maaaring magkaroon ka ng mga unreliable friends. So make sure na ikaw daw mismo ay handa kang i-address ang issue, pero kung hindi talaga siya mapaplansya, learn to move on. Learn to pick yourself. Choose yourself. Okay? Sa mga partnership naman po, sa mga relasyon, pag-usapan. Kasi mahalaga sa iyo yung relasyon mo na yan. Pag-ibig mo, lover mo, pamilya mo, nahadaan lahat sa usap. Kung may issue ka with your partner, with your lover, pag-usapan yan. Magkaroon ka ng pagbaba ng ego. Okay? Babaan mo ang pride mo. Kasi kung mahal mo yan, wag mo sukuan. Okay? Five of Cups is being clarified by Nine of Cups. Wow. Nine of Cups is a wish fulfillment card. What makes you fulfilled? Ngayon, nauuhaw ka na sa katuparan ng pangarap mo. Narinig ko dito na in your moving on, doon mo maaabot yung satisfaction. Because may realize mo, bakit ko ba pinanghinayangan yung mga bagay na lipas na? Ibig sabihin, hindi pala para sa akin yon. May binibigay sa akin si God na magbubuo sa puso ko. Bago ko kalimutan, pag po lumalabas si Nine of Cups, panahon na to para mag-wish ka. So ngayon, kung medyo mahaba-haba yan, pause mo muna yung video para makapag-wish ka because your spirit guides and angel guides are around you today, feeling the frequency of your prayer. Kaya kung medyo mahaba-haba talaga yan, sige, hintayin kita, pause mo muna, balik ka dito. With the Nine of Cups, talagang matutupad na this time yung pangarap mo. Kaya iwanan mo na yung humihila sa'yo pababa. Halimbawa, past lover o meron kang past project na hanggang ngayon pinanghihinayangan mo pa. Let go mo na para dumating na yung mga talagang para sa'yo, okay? In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Meron kang mga hinihintay. Matyagang-matyaga ka naghihintay. And nakita ko talaga rito darating na siya. Wala akong indikasyon ng pag-alis. Kasi parang for a very long time, nagtyaga ka eh. Parang sabi mo, kailan ba ako makakabangon? Kailan ba ako makakabawi? And then boom, in the near future, may tutubo. May lalago. May magbubunga. Kaya kung may pagkatyagaan ka ngayon na bago, you're going on in this transition, pagtyagaan mo ha. Wag mo siyang agad sukuan. Especially kung may hinihintay kang magandang mangyayari. Katabi niya ang Queen of Cups. Kung talaga mahalaga sa iyo at mahal mo to, alam kong hihintayin mo hanggang dulo. Narinig ko dito na magkakaroon ka ng maraming distractions. Maraming mga temptasyon sa paligid na maaaring magpawala sa iyo sa focus mo dito sa hinihintay mo, sa binubuo mo, sa pinaghihirapan mo. Kaya importante ngayon balanse.
Babalanse mo. Ito bang distraction na ito bang temptasyon na to ay mahalaga? Kasi kung hindi at lumalamon lang ng oras mo, bitawan mo. And focus your eyes here. Because baka masayang eh. Baka mauwi sa wala yung pera, mauwi sa wala yung nilaan mo na pawis o pagod, no? Kung talagang padalos-dalos ka at bigla-bigla kang bibitaw porque nainip ka. Okay, ngayon balance po. Balance in life. Importante yan this time. Okay? With the Seven of Pentacles, Hermit card. Yes. Dito malalaman mo talaga yung saysay eh. Parang masasagot yung tanong mo eh. Sabi mo, bakit ba ako naghintay dyan? Bakit ba ako pinaghirapan ko pa yan? Ang tagal-tagal mo mangyari, ang tagal-tagal mo magbago. Biglang boom. Nung nagbunga, na-realize mo, kaya pala ako pinaghintay ni God. Kaya pala hinayaan niya mawala sa akin tong mokong na to kasi mag-focus pala ako sa negosyo. Kaya pala hindi nakaalis yung anak ko kasi magkatrabaho pala siya dito. Ngayon gets ko na, Lord. Kaya pala pinaghintay mo siya. Parang mga ganun. So, mabubuo na yung puzzle piece. May intindihan mo na kung bakit ka pinaghintay sa isang bagay. So, kung ano man po yung magbubunga sa'yo in the near future, the answers will come. And ngayon, gets na gets mo na. Parang ganyan. In the area of your challenge, unang-una, you have deception. A slippery slope erodes trust. Honesty fosters connection and authenticity, integrity, transparency, and trust. Yes, importante talaga yung tiwala. Importante na hindi ka nabubulagan sa magandang pinapatungo sa iyo. Sabi ko nga po sa inyo, tungkol sa friends or loved ones, baka magkaroon ka ng conflict or hindi magandang sitwasyon sa kanila. Kaya importante malaman mo na basagin yung ilusyon o basagin yung mapanlin lang na aksyon. Kaya sabi mo, kailangan pamiyanihin mo yung honesty, trust, dependability sa isang tao. Kasi kung wala sila nun, mag-walk out ka. Okay? Make sure na panghawakan mo yung ganong paniniwala na niloko mo na ako nung una, sorry, hindi na kita kailangan pagkatiwalaan pa. Ngayon, pagkatapos po ng eclipse natin na pinagdaanan nitong September 21, lilinaw sa'yo yung mga bagay na totoo. At yung mga bagay na peke, mawawala yan. At makikita mo yan agad kung ano yung mga peke. Peking relasyon, peking pahikitungo, peking friendship, peking ugnayan. At makakawala ka na dito. At magandang bagay ito, wag mong katakutan halimbawa mawalan ka ng friend, kung hindi naman siya totoo, bakit mo siya ikikip, di ba? So, this is the right time for you to really have a balanced life. Another message, soul mirror. Others reflect your own relationship with yourself. Open heart, healing union. Okay, kung ano yung pinapakita mo sa ibang tao, babalik yan sa'yo. Kaya kung hinahayaan mo silang lokohin ka, lolokohin ka talaga nila. Parang ganyan. So, make sure na kung meron ka mga bagay na gusto i-implement sa buhay mo, i-implement mo yan kasi babalik yan sa'yo. Kung lahi kang pala utang, paano sila magiging mabait sa'yo? Alam mo yun, yung parang learn to be what you want to see to other people. Okay? Kung gusto mo maging gano'n sila sa'yo, dapat gano'n ka rin sa kanila. So, it's all about mirroring your life. Nakita ko rito na kung paano patunguhan ng relasyon mo, yun din ang ituturing nila sa'yo. Okay? Kung lagi kang, narinig ko kung lagi mong ginagamit yung joke para manlait, halimbawa, uy, ang laki-laki na ng pata mo, uy, ba't ganyan yung mata mo, uy, ba't ganyan, gano'n din gagawin nila sa'yo. So, nakita ko rito na be the best example you can be para makuha mo yung good things then from others, okay? Like here, in the area for challenge, you have the Six of Pentacles, give and take. Kung ano yung binibigay, bumabalik. Panahon na para kunin mo yung valuable. Kita mo ba yung weighing scale na hawak niya? Yung weighing scale, tinimbang niya yun muna bago niya binigay sa pulubing ito o sa taong ito. Hindi niya to binigyan kasi tinimbang niya. Sabi niya, ito karapat-dapat tong bigyan. Ito ay simbolismo ng buhay mo na kung ano yung binibigay mo na oras, pera, pagmamahal, atensyon sa isang tao, karapat-dapat ba? O kailangan mo munang timbangin this time? Especially with your friends, with your co-workers, baka mamaya yung co-worker mo, lahat na lang ang trabaho niya pinasa sa'yo. Panahon na para sa equal give and take. Sabihin mo, bakit ba sa akin mo binibigay trabaho mo, itrabaho mo yan? Bakit ba ako inaako ko lahat? Panahon na para kunin mo yung hustisya mo sa mga bagay-bagay. Not everybody deserves a piece of you. Okay? Ngayon, timbangin mo yan. Nakita ko rin dito na panahon na para kumubra ka naman. For some of you, parang breadwinner kayo ba? O kayo yung lagi nagbibigay? Kayo yung parang kumukuha ng lahat ng obligasyon? Panahon na para tignan ulit yan. At buhisiin mo kung nagpapalaki ka ba ng batugan o nag-aalaga ka ba ng
palamunin. Parang mga gano'n eh. I don't know why. Para sa ibang libro to ha. Hindi po ito para sa lahat. Pero nakita ko kasi na yung ibang tao nakadepende sa'yo. So sobrang depende nila sa'yo. Lahat na lang inaasa nila sa'yo. So panahon na para patayuin mo sila sa sarili lang paa. And work on yours. Kung ano yung magpapaligaya sa'yo. The Six of Pentacles rather. Seven of Swords, yes. Panahon na talaga para to stand up for yourself, to work on your own, to separate yourself from others na for a very long time dinrain ka o parang hinigop ka. Lahat na lang na makukuha nila sa'yo, kinuha. Kasi nga talagang hindi sila mapagkakatiwalaan eh. Parang mga liars, users, no? Parang mga parasites sila. Sumisip-sip sila sa'yo para lang makuha yung gusto nila. Pero pag ikaw nangailangan, hindi mo sila mahagilap. So ngayong buwan na ito, lilinaw sa'yo yan. So work on that. Makakatulong yan sa'yo. Alam ko medyo mapanakit to kasi mahal mo eh, minahal mo eh, naka-circle mo eh, importante sila sa'yo eh. Pero may realize mo, ay, hindi pala sila totoong kaibigan. Ay, parang kailangan lang pala ako pag may kailangan sila. Pero pag wala, hindi mo sila mahanap. Parang ganun. So, this is really eye-opening for you. In the area of your fortune, you have cleansing waters, purification activates vibrant life force, more time with water. Especially here, sa fortune mo, water nakikita ko, and Queen of Cups is like a water sign. Parang sinasabi dito na parang go with go frequently with water. Sa paliligo, sa swimming pool, sa ulan, kung saan ka talaga malapit sa tubig, sa dagat, sa ilog, para kumalma ka. Sa ma-view, pag naliligo, magkaroon ka ng ritual, no? Habang binubuhos mo yung tubig sa ulo mo, pakiramdaman mo na dinadala ng tubig pababa lahat ng bigat, negativity, dinadamdam mo lahat ng pain, lahat ng bad energy, patungo hanggang drainage. Pag ginagawa mo yan everyday, gumagaan ang pakiramdam mo every time na maliligo ka. So, gawin mo yung ritual para makatulong sa'yo na mag-reset at magkaroon ng replenish, kumbaga, yung energy mo. Another message you have, infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, may darating sa iyong paglago ng pera o paglago ng mga pinagkakakitaan at makakawala ka na sa pagkalugbok na ito. In your fortune, you have the Queen of Cups. Nurturing heart. Narinig ko dito, follow your intuition. Kung ano yung nasa puso, nasa puso. Pag ramdam mo parang may mali, pakiramdaman mo yan. Actionan mo yan. At huwag mong i-ignore. Halimbawa, parang may mali sa mga kaibigan ko. Parang may pinaramdaman akong hindi maganda. So, listen to that. And that will be your fortune. Bakit? Kasi yan yung magbibigay sa'yo ng tamang direksyon. Malilinawan yung mga bagay na dati hindi malinaw. At yung intuition mo na ang gumagawa ng paraan para makita mo yan. So, malaking paglaya ito. With the Queen of Cups, sabi rito, alagaan mo daw yung mga bagay na valuable. Halimbawa, anak, kapatid, negosyo. Yung talagang alam mong magudulot sa'yo ng kaligayahan na dati pinagkait sa'yo. I don't know why. Nakita ko yan pinagkait sa'yo. And this time around, you are building a lifelong love. A lifelong passion na alam mong tatagal sa buhay mo. Nanggaling ka na sa mga temporary. Nanggaling ka na sa mga parandalian lamang. Pero ito, nakita ko, hahawakan mo yung puso mo at ibibigay mo to sa tao o sa lugar o sa trabaho o sa passion project mo na alam mong valuable. And ready ka to do that. Some of you, parang ready nang lumagay sa tahimik o ready nang i-accept yung ibibigay ni God na katahimikan at saka kaligayahan. That's a very, very profound. Kung meron po nakarelate dyan, inyo po yun. Queen of Cups, Ten of Wands. Yes. Ngayon, sabi mo, mabigat na, pero kaya mo pa. Kasi mahalaga siya. With the Ten of Wands here, it's all about your hard work. It's all about sa mga bagay na pinagsusumikapan mo ngayong buwan na ito. At makakaasa ka daw, especially po, nasa sign siya ng fortune, yung pinaghihirapan mo, maganda ang bunga. Kita mo yung trophy na yan na hawak niya? Yan ay simbolismo ng trophy at puso. Ibig sabihin, dahil nilaan mo ang puso mo para sa bagay na yan, nagwagi ka. So kung ano man po itong paghihirapan mo, good outcome will be yours. In the area of your divine messages, unang-una, you have your hard work is paying off. Yes, confirmed. Your hard work is paying off at talagang tuwang-tuwa ka, umiyak ka pa nga kasi parang nakuha mo at last. Parang ganyan. Another message, hold your vision. Yes, yung pananaw mo sa bagong gagawin mo, tutok ka lang dyan. Huwag ka malilingat, huwag ka malidistract. Huwag mong hayaan na patingin ka sa mga temptasyon. Hold your vision. In your divine messages, you have the Six of Swords. Abante, 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 sulong. Sabi ko nga sa inyo, kung may mga drama, conflict, ikaw na mismo yung umiwas. Okay? Ikaw mismo ang palaganapin mo yung iyong peace of mind, ang iyong
harmony in your life. Kung magulo ang paligid, dapat ikaw hindi ka magulo. Okay? Magkaroon ka ng wais na pananaw sa isang bagay. Be emotionally matured. Kung panahon na para move on ka na. Kung alam mong kailangan na iwasan, iwas na. Piliin mo lagi ang sarili mo. Nakita ko doon mag-uugat yung pag-abante ng buhay mo. Kaya wag mong hayaan na pumasok sa buhay mo yung mga nega. Halimbawa, negang kapitbahay, alam mo naman palagi na chismis yan, sinasamahan mo pa. Halimbawa, magulo na nga yung sitwasyon sa trabaho, makikidagdag ka pa. So make sure na find ways to make things light para hindi maharangan yung mga pansarili mong ginagawa. Okay? Six of Swords, Three of Wands. Three of Wands sinasabi rito na yes, darating na yung isang bagay na hinihintay mo na magpapaabante sa'yo. Kaya ngayon, piliin mo lang yung uubos sa energy mo o lalamo ng oras mo. Kasi kapag dumating tong new blessing na hinihintay mo, sabi rito, kailangan niya ng full force mo. Pero kung upos na upos ka na sa ibang temporary na pinagkakaabalahan mo, baka hindi ka makasulong. Kaya ngayon, piliin mo lang kung ano yung magko-consume ng energy mo at magko-consume ng time mo. Para pag dumating to, open ka, ready ka. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na ng fortune cards. Unang-una, you have Quill, get back to basics. May mga madali daw paraan para matapos mong isang bagay. Huwag mo daw pahirapan ang sarili mo at huwag ka daw mag-overcomplicate. Okay? May mga simple na. Simplihan mo lang, kaya mo yan. Another message, you have both money or prosperity through an inheritance, winning or windfall is coming for you. Congrats po. Ito talaga yun. Yung mga hinihintay mo darating. You have Chairfield, someone new is entering your life. Yes, dahil pabangon ka na at meron ka ng bagong ginagawa, meron ka ng bagong asikasuhin, the right people will come in either to help you, to guide you, to support you. Another message you have, Vine, seek out information that will help you. Yes, panahon na para yung bawat gagawin mo, bagong hahakbangan mo, kailangan talaga inaalam mo muna. Binubusisi mo muna para makatulong sa'yo. Huwag kang papasok sa isang bagay na totally wala kang alam. Especially here, sabi ko nga sa inyo, with a Moon card and a Queen of Pentacles, yung mga sagot darating. Kaya kung medyo naguguluhan ka, make sure na ikaw may ginagawa kang concrete action para malinawan ka. Okay? Another message, you have shield, you need to defend yourself. Yes, especially against other people. Ito yon with a Six of Swords na talaga namang, Seven of Swords rather, na talaga namang nagmanipulate sa'yo o inisahan ka o ginamit ka o parang they are there only to get something from you. Panahon na para magkaroon ka ng barikada. Cain, pay attention to your health. Yes, health mo, balance dapat ha. Sabi ko nga, marami kang mga gagawin ngayon na sobrang busy mo. Matulog, kumain ng tama, huwag magpapalipas ng gutom, uminom na maraming tubig para your health mo ay okay, especially with a very, very busy month. In the area of your outcome, ito yon for October 2025, patulay ng Nobyembre, you have, wow, Ace of Swords. Ace of Swords all about you gaining victory. Winning an obstacle, triumph over obstacle. Nakita ko rito na kung ano man yung paghihirapan mo this time, gagawin mo, tagumpay ang naghihintay para sa'yo. Wala ka na sa moment na to. Tingnan mo, pagkadapa, parang kinuha mo yung espada sa likod mo, tinaas mo sa'yo mo, mananalo ako, magwawagi ako, malalabanan ko ito, hindi nyo ako manatalo. Parang ganyan. So, ang ganda ng turnaround mo, para kang teleserye. Mula sa pagkadapa, bumangon, naging marimar ka, naging Beli Aldama ka, at namayani ka, nagwagi ka sa buhay. So, nakita ko rin dito, pagpasok mo na Nobyembre, clear na sa mind mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Nakita ko rin dito na magiging communicative ka, alam mo kung ano yung sasabihin mo para makuha mo yung gusto mo, at alam mo rin yung mga paraan para hindian yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Very, very decisive din ito. Clear mind, clear vision, parang aha moment. Sabi ko nga sa inyo, meron kayong green light na gagawin mo ng isang bagay. This time, especially po on later part of October 21, para merong green light or go signal for your project, for your new opportunity. Kaya talagang sugod-sugod laban, ito na yun, panahon na. So, meron kang kagalakan in the end of the month. Ace of Swords, Ten of Cups, yes. Kagalakan at the end of the month. Ten of Cups all about happiness, fortune after difficulty, talagang triumph to after sa mahirap na paraan, mahirap mong dinanas, babangon ka na, babawi ka na. So, this is gonna be happy not just for you, but your whole family, no? Mahibili mo na yung gusto nila, yung hinihiling mo lang dati, magaganap na. So, may mga attainment ka sa mga bagay na dati hiniling lang, pinapangarap lang, ngayon unti-unti mo na mabubuo for your family. So, napakaganda. Kaligayahang hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga mahal mo. So good laban, victory is within reach. Okay?
So Libra, yan po ang inyong October 2025. Again, happy birthday po. Enjoy, ikain mo na lang ako ha. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Saro PH. God bless everybody.